Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 4, 2026, Tuesday. Patuloy ang paglapit ni Typhoon Dolphin habang si Bagyong Luis ay naging isa na lamang low pressure. Pero may nabuo agad na panibagong LPA na tumatawid na sa kalupaan ng bansa. Alamin natin ang mga lugar na apektado ng iba't ibang weather pattern na ito, kasama na rin ang habagat na magpapaulan sa mga lugar na ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga ang bagong low pressure area ay tinatayang nasa paligid ng Bagao, Cagayan. Ang isang low pressure area naman ay nasa coastal waters ng Baloan, La Union. Kasabay nito ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto sa southern Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya ang ulan ngayon ay hindi lamang nakatutok sa hilagang Luzon kundi umaabot din sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro at ilang bahagi ng western Visayas. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ding binabantayan si Typhoon Dolphin. Ngayong umaga ang sentro nito ay nasa layong 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 185 kilometers per hour at kumikilos ito westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa pero dahil isa itong malakas na typhoon, mahalaga ang magiging impluensya nito sa mas malawak na pattern ng hangin, sa galaw ng mga low pressure area at sa posibleng pagpapalakas ng habagat sa mga susunod na araw. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng kasalukuyang sitwasyon. Ngayong araw dahil sa low pressure area, inaasahan ng heavy to intense rains o 100 hanggang 200 millimeters sa Zambales at Bataan. Ito ang dalawang lugar na may pinakamataas na rainfall concern ngayon. Sa ganitong dami ng ulan, posibleng mabilis tumaas ang tubig sa mababang komunidad, umapaw ang mga ilog at sapa at magkaroon ng landslide sa mga lugar na nasa paanan ng bundok o malapit sa matatarik na dalisdis. Sa Zambales at Bataan, mas mahalaga ang pagbabantay dahil parehong may bahagi ang mga probinsyang ito na open sa ulan mula sa kanluran at may mga bulubunduking lugar na mabilis maapektuhan kapag tuloy-tuloy ang buhos. May moderate to heavy rains naman o 50 hanggang 100 millimeters ngayong araw sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pampanga. Sa Benguet, Ifugao, Mountain Province at Nueva Ecija, mas mataas ang landslide concern dahil sa bulubunduking terrain. Sa La Union at Pangasinan, mahalaga ring bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, baybayin at mababang komunidad. Sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga, maaaring maging problema ang mabilis na pagbaha kung magtutuloy-tuloy ang ulan o kung sasabay ang mga aktibong thunderstorm bands sa loob ng maghapon. Hiwalay naman ang rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ng moderate to heavy rains of 50 hanggang 100 millimeters sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ibig sabihin kahit ang pangunahing low pressure area ay nasa hilagang Luzon at kanlurang bahagi ng La Union area, ang habagat ay may sapat na lakas para magdala ng pag-ulan sa mas timog na bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila at Bulacan, ang ganitong ulan ay maaaring magdulot ng urban flooding, lalo na sa mga kalsadang mababa at sa mga lugar na kilala ng madaling bahain. Bukas, inaasahan ng moderate to heavy rains dahil sa habagat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Benguet, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Occidental Mindoro. Makikita rito na mananatiling malawak ang epekto ng monsoon rains sa kanluran at gitnang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman ng Thursday, August 6, inaasahan pa rin ang moderate to heavy rains sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Mahalagang tandaan ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, mas napipilitang umakyat ang hangin at mas maraming ulan ang nailalabas sa mas mataas na bahagi. Ngayon, dumako tayo sa forecast weather conditions para sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa low pressure area. Sa mga lugar na ito, hindi lang isolated rain showers ang inaasahan, mas malawak ang posibilidad ng maulap na panahon at pabalik-balik na ulan. Ang ulan ay maaaring moderate to heavy, kaya may banta ng flash floods at landslides. Sa Cagayan Valley, ang presensya ng low pressure area sa paligid ng Bagao, Cagayan ay mahalagang detalye. Maaari nitong dalhin ng makulimlim na kalangitan at scattered thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at kalapit na mga lugar.
Dahil may bahagi ng sistema na nasa mismong hilagang Luzon, maaaring maging pabago-bago ang ulan at hangin sa rehiyon sa loob ng araw. Sa Central Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan, mas kailangan tutukan ang posibilidad ng moderate to heavy rains. Sa Zambales at Bataan, lalo na, mas mataas ang rainfall concern kaya mas posible ang mabilis na pagbaha kung magtatagal ang ulan. Para sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin ang habagat ang pangunahing magdadala ng ulap at ulan sa mga lugar na ito. Sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang habagat ay maaaring magdala ng pabalik-balik na ulan at maulap na panahon. Sa Occidental Mindoro, mas malinaw ang rainfall concern ngayong araw, bukas at sa Thursday. Kaya posibleng maging mas basa ang kondisyon sa loob ng ilang araw. Sa Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, ang scattered rains at thunderstorm ay maaaring magdulot ng biglaang pagbuhos sa ilang bahagi. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi inaasahang malawak ang ulan sa lahat ng lugar, pero may posibilidad pa rin ng biglaang malakas na buhos lalo na sa hapon at gabi. Ang ganitong ulan ay kadalasang nabubuo dahil sa init ng araw, halumigmig sa hangin at local cloud development. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat para sa Northern at Central Luzon. Inaasahan ng moderate to strong na hangin mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Ito ang mas dapat bantayan sa marine forecast ngayon, lalo na sa mga baybaying bahagi ng Northern at Central Luzon dahil may low pressure area sa hilagang bahagi at isa pa sa kanlurang bahagi ng La Union area, maaaring mas magulo ang dagat lalo na kung may kasabay na thunderstorm o mas malalakas na bugso ng hangin. Sa maliit na sasakyang pandagat, mas mahalagang tingnan ang aktwal na kondisyon bago pumalaot. Para sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang light to moderate na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Generally, mas banayad ito kumpara sa Northern at Central Luzon. Pero dahil may aktibong habagat sa Southern Luzon at Western Visayas, maaaring magkaroon ng biglaang pagbabago sa kondisyon ng dagat kapag may dumaan na thunderstorm band. Sa mga baybaying bahagi ng Western Luzon, Mimaropa at Western Visayas, dapat pa ring bantayan ang biglaang paglakas ng hangin at pagtaas ng alon, lalo na kung magpapatuloy ang pagpapalakas ng habagat sa weekend. Sa latest tropical outlook at sa mas komplikadong galaw ng mga sistema, sa kasalukuyan dalawang low pressure area ang binabantayan sa bansa. Ang isa ay nasa paligid ng Bagao, Cagayan, at ang isa nga ay nasa coastal waters ng Bulawan, La Union. May interpretasyon ng ibang international agencies dito at itinuturing na isa lang ang low pressure at ito na yung tumawid na sa bansa na nasa kanlurang bahagi na ngayon. At dahil sa paglapit ni Typhoon Dolphin sa mas malayong silangan, hilagang silangan, maaaring kumilos ito pahilagang silangan at mapasama sa mas malaking sirkulasyon ni Dolphin. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan hindi lamang ang mismong lakas ng bawat sistema, kundi pati ang interaksyon nito sa isa't isa. Si Typhoon Dolphin ay malakas at patuloy na gumagalaw westward sa malayong bahagi ng Pacific. Kahit malayo ito sa bansa, ang lawak at lakas nito ay maaaring makaapekto sa steering flow o direksyon ng galaw ng mga mas malapit na sistema. Kapag ang isang mas malakas na bagyo ay nasa hilagang bahagi ng rehiyon at may mas maliit na low pressure area sa kanluran o hilagang Luzon, maaaring magkaroon ng paghila sa daloy ng hangin. Ang resulta ay maaaring kumilos pahilagang silangan at tuluyang mapasama sa sirkulasyon ni Dolphin. Sa ganitong senaryo, ang ulan sa Northern at Central Luzon ay maaaring magpatuloy habang nagbabago ang posisyon ng mga sistema. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.